Rafa, and welcome po sa GCC and dito sa mga bago po nating kasama. Susubukan ko hindi basahin yung notes ko. Sina bros, nasan yung dalawa? Si Bro Mark, Bro Owen, Bro Rico. CR. Pagpapalin ko, palakpakan po natin siya ha. And si Bro Jojo. Sige po, yan, praise God po. At sila po yung bago lang po. Ilang days po, ilang weeks na? 3 weeks? Wow, praise God. At ang pala po si Bro Mark ay taga-dalawang Batangas, isang Cavite, isang Bataan, at taga-Balanga po siya. Yan si Bro Jojo. Tama yan. So praise God. Sana wala si Pastor Clear. And, gusto mo ako talaga hindi niya yung notes ko eh. Yung aking tissue, nasa tissue talaga yung mga member niyo, yung cellphone ko sa dinagana. Okay, si Sis Tess, saka si Sis Mercy, last week sila nag-attend na pero hindi ko sila na-miss, so this is the praise God po dahil na muling nakasama namin kayo. And si Sis Christine, Sis Corinne, tama ba? Opo anak, yes, diba? Praise God, di ko nakakalimutan. Minsan ko wala akong short memory. Kaya praise God po, so welcome po sa J1 Mustafa. And meron po ba? Sis Mary Grace, of course, si Bro Mikey, okay, syempre hindi natin makakalimutan yan. Sino ba yung kasama natin sa Ganyas Energy po? Yan, praise God. And, sino pa? Si Pero Mayari. Yan, si Sir Jigbe, yan, taga-Khalifa po yan. So, praise God. At nakasama ka namin ngayong umaga at mga susunod pa. Amen. Sino pa po? Meron pa ba? Meron pa akong nakalimutan. Wala naman na, no? Wala na. Sure. Wala magtatampo ha. Hindi ko sa dito yun. Yeah, so praise God. Sige, welcome po. And this is your family away from home. At hindi ko rin yun. Ang ating tinataas kundi ang Panginoong Jesus lamang at ang pagpapakipagdala siya sa Kanya. Amen. Amen. So, kumakalan pa lang oras ko. Susubukan mo matapos ang 30 minutes. 30 minutes. Dahil kanina po napakarami ng nag-testify at doon pa lamang po ay binusog na tayo ng Panginoon. And I believe sa masasalita ngayong umaga mula sa Panginoon ay bubusugin pa muli tayo ng Panginoon. Amen. Alright, so before we begin, let me pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And thank you, Holy Spirit. Thank you for moving in our midst. We thank you for your mighty and deep presence. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa umagang ito at naranasan po namin ang katagumpayan ngayon palang Ama. At kanina pa lamang, salamat sa katagumpayan at salamat sa pag-ibig mo. At Lord, hayaan mo ulit sa patuloy na maranasan ng bawat isa ang inyong presensya hanggang dulo ng inyong gawain. At Panginoon, ang inyong mensahe ngayong umaga, not just information but a message that will transform our lives. Hallelujah, Panginoon, patuloy mo lamang ang gamitin, linisin ang inyong mga pagkakapangin ng dugo at magigdaluyan ang inyong salita ngayong umaga. Use me, that the form of Jesus, ayaw natin yung careful at pagkakapangin of the enemy at patuloy mo sa napusong isipan, pandinig na bawat sa paradise spiritually. In Jesus' mighty name, we thank you for everything, O God. Be blessed and be glorified, Lord. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Sige, palakpakan po natin sa Lord. Napakit ko na lahat, no? Okay, praise God. Okay, yan. So, sige, tuloy-tuloy na ako. 25 minutes. Okay, so ngayon, alam niyo ba, anong nakaraan ako yung nag-iisip? Sabi ko, ang dami na talaga pinagkakabala ng mga tao ngayon, no? Di ba series pala mauubos yung oras ng tao? Sino nanonood ng series? Wala ka amin. Diba? Netflix, K-drama, hindi na sabi yung K-drama eh. Before na ako nakakala sa Panginoon, ako naman talaga ubos oras sa mga series. At yung mga pinapanood ko pa ay hindi talaga sa Panginoon. Ano? At talaga naman sabi ko, kulang yung 1 hour next episode, bakit lang? Nalalagay ano na? Hanggang pinagawas na paliin na isang palit ako. Ano? Ang dahil talaga, which is yung energy, yung effort, yung resources, yung time, talagang ini-invest and even emotional aspect. Ano? Tama ba? Pag-emotion talaga. Ano? Alright. At alam niyo ba, nakakatawa ang Panginoon dahil nung prayer meeting last Tuesday, ito ay medyo related, but however, medyo i-deeper lang natin ano. Kasi kung iisipin natin, napakaraming factors kung bakit ang isang tao ay dumaranas ng spiritual dehydration. Sabihin mo, dehydration. Nag-burn out, napapagod, nagdadabay. Tama ba? And based
Okay? Pang-apat is working long hours. Kahit weekend, sige, sayang naman. Ano? Pang-lima is weight gain. Sabi mo, ba't parang ako stress? Weight gain ka eh. Tapos, ang pinakadasa nakita ko dito is medical or health condition. Pinangga. Medical or health condition. Isa ito sa mga factors or possible causes kung bakit ang isang tao nagkakaroon ng physical dehydration. And when we say spiritual dehydration, isama na lang ang mga napagin natin kanina. Okay? Kaya naman yung ng spiritual dehydration dahil ito ang ating pag-uusapan. Okay, spiritual dehydration. Sabihin mo ulit, spiritual dehydration. Ano, saksak kasi tag-init na rin no. Sabi ng kahapon, 49.9. Tama ba? Tama ba? Sabi na pala pagpasok, parang pakasimula pa lang ng summer. Grabe na pakasimula pa lang ng summer. Mag-troping ka lang ng summer. But anyway, ayun. Pero ano yung mababasabi kanina, sabi mo mga financial stress, emotional stress, lack of sleep or rest, working long hours, weight gain, medical or health condition, at dalawang factor kung bakit nagkakaroon ng spiritual dehydration ang isang Kristiyano. Okay? Number one is no spiritual feeding. Walang Bible reading, walang devotion, walang prayer, walang fellowship. Tama ba? Pangalawa, hidden or unconfessed sin. Tama ba? Agree? At dahil dito, a Christian will live to isolation and desolation. Rhyme na rhyme. When we say isolation, ito yung gusto mo lang mapag-isa. Ayaw mo nang kausap. Ayaw mo nang pinapalo up ka. Ayaw mo nang pinakamusta ka. Mag-isip ka lang. Okay, ang desolation is yung wala na yung joy sa puso mo. Wala na ng happiness sa mag-attend pa. Tama ba? Yung naging malulungkutin mo na na-over na pa ng emotions mo. Kaya you want to isolate yourself and to desolate yourself. At alam niyo ba, there is king in the Bible na naranasan din po yung ganito. And he's King David. Kasi ang tingin si King David, lahat magaganda, no? Pero alam niyo ba, King David, he was in distress. Nalungkot din po siya, na-dehydrate din po siya, na-drain siya, napagod siya. Alam niyo ba, kaya sabi niya sa Psalm chapter 3, verse 1, ESV, oh God, you are my God. Earnestly, when we say earnestly, sincerely. Okay? Kumaga, sincerely, I seek you. Talagang hinahanap kita. My soul thirsts for you. My flesh faints for you. As in a dry and weary land where there is no water. He was hopeless. He was in distress. At yung state na to, yung tipong kahit ni Lord, gusto ko ng mga anin ko. Lord, miss na kita. Pero napapagod ako. Takbo ako ng takbo. Tago ako ng tago. Bakit itong pahila ako sa mga away niya? At isa sa mga kawasakan si King Saul. Bakit dahil sa inggit? Dahil yung anointing na ibinigay ng Panginoon kay King Saul, hindi pa ibinigay kay King David. Because of disobedience. Kaya ang sabi ng King Saul, Prophet Saul doon is, obedience is better than
we cannot see God's hand and God's plan. Amen. Kasi puno-puno ka na ng emosyon, puno-puno ka na ng question sa isip mo. Marami ka na naging tanong. At yung tanong na yun, na-overcome ngayon, yung isipan mo na minsan na magtiwala ka, maniwala ka sa magandang plan ng Panginoon, ayun na. You are clouded by so many things in your thoughts, in your mind. At madalas, ang nagiging solusyon ng isang Kristiyano, or gagawin ng isang Kristiyano who are spiritually dry and dehydrated is, I need a break, Lord. They will stop serving and following Jesus. I treat ko muna sa sarili ko. O kaya naman, layo mo muna po sa ministry. Iba na lang po muna panginoon ng pastora. O kaya na sila lang magtatanong ng pinapastora bago okay na ako. Tsaka ko lang sila kakausap ng mag-okay na ako. Ayoko naman na mag-pray, ganun din naman. Tama ba? And so on and so forth. Ang dami pa. And because of that, the faith began to collapse. And the enemy, ayun, nakabasa yung salita, the enemy will convince you through his lies and deception na sige, manatili kang tuyo. Manatili kang bitter. Mag-complain ka. Okay lang, agos yan. Mga kapatid, do we listen to God's voice or do we listen to ourselves? Or do we listen more to God o sa sinasabi ng kaaway? Kasi alam niyo mga kapatid, instead of running away from God, run to God. Takbo ka, papalapit sa Panginoon. Lapit ka lang palapit sa Panginoon. Huwag kang papalayo. Kasi manghihina po tayo magtayo at papalayo mula sa presensya ng Panginoon. Amen? Kaya alam ba, how are we able to overcome spiritual dehydration is admit that you need help. Sabihin mo help. And that help means that you need His everlasting love and presence. Na kung paano nilisay ni David na sa panahon na siya ay dry, hopeless, distressed, wala siyang ibang hinahanap. Lord, ikaw ba yung hinahanap ko? Lord, ikaw pa rin yung kailangan ko. Lord, pinipili ko pa rin magtiwala sa iyo kahit ang hirap-hirap na lang sitwasyon ko. Ganon siya. Ka-desperate to experience again God's presence. Amen. Ano ba? John chapter 4 verse 14 says, but whosoever drink of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. And ano ba yung living water na pinag-uusapan natin dito? The living water is the Holy Spirit's ability to refresh us. Wow! To satisfy our spiritual thirst. Wow! To purify us and bring forth life wherever He flows. Kaya alam niyo ba, ang Kristiyano na nananahan sa presensya ng Panginoon kahit anong pagdaanan hindi niya pipiling umalis. Magpapatuloy yan. Na kahit may pinagdaan ang pinakamasakit, pinakamabigat na problema, pipili ipagpunin sa Panginoon.
need the living water to revive us. Revive. Walang pwede mo makagawa ng kundi ang Panginoon lang. And we need the living water because we need Jesus in our lives. Amen? Na dapat wala sa choice natin ang paglayo. Kaya sabihin sa katabi sa kapatid, wala sa choice natin ang paglayo. Sabihin mo mga kapatid, wala sa choice natin ang umalis. Sabihin mo mga kapatid, wala sa choice natin ang pagtalikod sa Panginoon. Because we need to position our minds in our hearts to come to Jesus and drink the living water. Amen. Dahil ang sino man na uuhaw sa Panginoon, kahit kailanman ay hindi matutuluan. Amen. Ano ba ang sabi ng Panginoon? Ano yung promises ng Lord? Matthew 11:28 says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Verse 34, "My yoke is easy, and my burden is light." Psalm chapter 55, verse 22, "Cast your burden upon the Lord, and He will sustain you." Amen? He will never let the righteous be shaken. Kaya sabi sa mga Kristo are, "I will not be shaken." Hindi ko alam kung ano sila. Diba? I will not be shaken. Why? Because the Lord sustained me. Ano ba? Psalm chapter 62, verses 1 to 2. Sabi dito, "Truly my soul finds rest in God. My salvation comes from Him." Sa Kanya lang yung kaligtasan. Okay? "Truly He is my rock and my salvation. He is my fortress, and I will never be shaken." Grabe, sa king. Hanggang sa Panginoon ko siya makakabibiyak sa natanaw siya ay a man after God's own heart. Na alam niyo ba, sa dami ng pwede mong panghawakan na salita ng Panginoon, imposible ikaw mismo ay manghina. At isa sa mga King anniversary natin, Isaiah 41, verse 10. "So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Kaya sabi niya, hindi niya hahayaan ang kanyang mga righteous, ang kanyang chosen nation, ang kanyang mga anak na manghina, na ma-shaken. Because what He says, "I will uphold you with my righteous right hand." Pangako ng Lord yan. Amen? At tandaan ko, pag sinabi ng Panginoon, pag pangako niya, tapat siya dun. Hebrews chapter 13, verse 8, "Jesus is the same yesterday, today, and forever." Napakasarap na pangako ng Panginoon. Na kung paano niya pinaranas ang kapangyarihan niya sa mga Israel, sa buhay ni King David, ang paggawa sa buhay ni Joseph, ang pagpapala sa buhay ni Abraham, ganon din po ang ipaparanas sa Panginoon sa ating lahat hanggang ngayon at hanggang sa next generation, because He is the same yesterday, today, and forever. Walang doubt doon.
It's what we really need. Sa mga panahon na hopeless ka, kain ka ng salita ng Diyos. I-digest mo, namin mo ng maigi. Minsan mapapaiyak ka na lang kung gaano kasarap kumain, kung paano kasarap sumambot ng pangalan ng Panginoon. Amen. But the question is, ano ba ang pinapakain natin? Greatly ang ating flesh o ang ating spirit? Ano ba ang mas binibigyan natin ng sustansya? O baka ang pinapakain natin sa inyo ng mga junk foods, spiritual junk foods? Sabi nga po sa Colossians chapter 3, verse 16, let the word of Christ dwell richly among you in all wisdom, teaching and admonishing one another through psalms, hymns, and spiritual songs, singing to God with gratitude in your hearts. Ano ibig sabihin noon? Praise in the midst of your pains and surrender when you struggle. Amen? Amen. Dapat si Lord, kung ano ang kailangan mo, ibibigay niya sa'yo. Ano pa? Number 3 is pray. Sabihin mo, pray. Your prayer is powerful. Amen. Your prayer is powerful. Sabi nga po sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 17 to 18, pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Because when you pray, you rejoice in the midst of your misery, in the midst of your wilderness, and you put your trust and hope to the Lord. So, no? At ano pa, ano iniisip ko, Lord, grabe na talaga. Then na-realize ko, Isaiah 43, in-impress sa akin ang Isaiah 43, verses 19 to 20, it says, basahin natin na, 1, 2, 3, go! For I am about, see? Do you not see it? Sige, narinig ko. I will create rivers in the dry wasteland, the wild animals in the fields will thank me. The jackals and owls too, for giving them water in the desert. I will make rivers in the dry wasteland, so my chosen people can be refreshed. Wow! Kung babasahin natin na may pagtitiwala ang Panginoon sa kalagitnaan ng hindi pinagdadaan, sabi ng Panginoon sa iyo, for I am about to do something new. See? Nakikita mo ba? I have already begun. Nagsimula na ako. Hindi mo ba nakikita? Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. Yung tipong wala ka na, hinahos ka na, may kayang gawin ng Panginoon. Amen? The wild animals in the fields will thank me. The jackals and owls too, for giving them water. Wow. In the desert, yes. I will make rivers in the dry wasteland, so my chosen people can be refreshed. Kanino yun? Sa atin yun, amen? Kanino yun? Sa atin yung pangawa ng Panginoon na may kayang gawin ng Panginoon sa sitwasyon mo ngayon. Ano ba na may kayang gawin ng Panginoon sa'yo? Ang
never fail. And alam niyo ba, for us to stay hydrated, sabi dito is, Lord, ano nga sabi sa hydrated? Sabi dito ng Panginoon, how to stay hydrated? Maliit lang, nababasa niyo? Hindi po, zoom niyo na lang. Sabi dito is, hold firmly, yearn, nasain mo, dearly, dwell in Him constantly. Hindi seasonal lang, hindi inconsistent, but constantly reignite the fire and truthfully elevate your deepest desire for Jesus. Palitan natin ha. Sabi dito is, hold firmly, yearn dearly, dwell in Him constantly, reignite the fire and truthfully elevate your deepest desire for Jesus. Amen. Para tayo po, we will stay hydrated. Amen. At meron po ako pala sa inyo isang video. Actually, nakita ko ito kagabi. Pwede na ba? Ito po ay si, wait lang. Yan, kailan niyo po siya? Kailan niyo po? Sino po nakakilala taas ang kamay? Yan, praise God. Siya po ay one of the famous preacher, evangelist, at walang iba po hindi si Minnie. Ito po yung sinabi niya, ano? Sige po. There are times that I feel like shouting, hallelujah. And then there are other times when Christ, I can't even touch Christ. I don't even feel Him at all. And my mother is here tonight. I remember when I was in school, I wrote that up one day many years ago. She's forgotten. And I said, Mother, you know, for the last few weeks I haven't been able to get anywhere in my prayers, and I don't feel Christ. And she said, Son, you have accepted Christ as your Savior, whether you have feeling or not. The moments that you don't feel anything are the moments when He may be the closest. Because that's the moment that you must walk by sheer faith, and God may be testing you. How wonderful to have a faith to believe. A faith that could change the world, and certainly a faith that could change your world and your life. Naintindihan niyo po? Sabi niyo doon, may mga pagkakataon gusto niya lang yung hallelujah, mag-praise siya sa Panginoon. Pero may mga pagkakataon na hindi niya maramdaman si Jesus. At ang sabi ng kanyang mother, tinanggap mo si Jesus, at yung feeling mo na hindi mo maramdaman si Jesus, that's the time na siya ay pinakamalapit sa'yo. And He was just testing you. And ano ba feeling ba kayo? And minsan hindi niyo maramdaman ng Panginoon. Na Lord, parang feeling ko ang layo-layo mo sa akin. Hindi kita maramdaman, hindi kita marinig, hindi kita maunawaan. Wala. Sobrang dahil, Lord. May mga ganang pagkakataon pa naman naramdaman niya yan. Pero alam niyo ba, this is what the Lord says. John chapter 7, verse 38, God's word translation. And He says, as Scripture says, streams of living water will flow from deep within the person who believes in me. Sabi ni Pilipino kanina, to those who believe. Sige po, lahat po tayo tumayo. Sige po. I just want you to close your eyes. I know na some of you, sabi ko ako na, Lord, napakaganda ng ginagawa for the past few days, but this is your message, and it has to be preached. It has to be delivered. And God knows you, for you are His child. That maybe
gusto ko lang umalis. Yung tipong, Lord, ayoko na, nahihirapan po ako. Kaya yung tipong, Lord, bakit dati? So, kung ramdam ko yung presence mo, bakit Lord, hindi ko maramdaman? And there are so many things, the reason behind, the factors, why you are facing spiritual dehydration. Maybe because, alam mo sa sarili mo, kasi ang Lord na nakakakilala sa'yo. Alam mo sa sarili mo that you need something. Nakagawa ka ng isang bagay na alam mong nakasakit sa Panginoon. Ang tahimik na kang aminin. O kaya naman, dahil ko yung sa sobrang dami ng pinagdaraanan mo ngayon, sa sobrang dami ng iniisip mo ngayon, hindi mo na alam kung saan ka bububog ang lakas. Kung kanino ka magtitiwala, kung kanino ka lalapit. And the Lord is just speaking to you right now. All I need is you. Malapit ako sa'yo. At dito lang ako. And all I want is your heart na nagpupuri sa akin kahit mabigat na ang pinagdadaanan mo. Na magtitiwala sa akin kahit ang sakit-sakit ang pinagdadaanan mo. Yung kahit marami ng questions, andito ako, sabi ng Lord, para sagutin lahat ng yan. Nag-always your heart. This morning, we will just worship the Lord. And let His message dwell in your heart each day. All His strength.
who sent people to bless us. Lord, sa mga panahon na nagiging inconsistent kami sa faith, even sa ministry, naging conditional ang lahat ng bagay sa paglilingkod sa inyo, sa pagsunod sa inyo. Lord, you remain constant. You remain faithful. At Lord, sa mga pagkakataon na minsan nakakagawa kami ng bagay na alam namin makakasakit sa iyo, pero ginagawa pa rin namin. And it is the Holy Spirit who is reminding us to rebuke us. At Lord, sa totoo lang, ang daming mga bagay, ang daming mga factors, mga dahilan para kami mangiingat, para kami maubos. Ang daming problema sa aming pamilya, maging sa aming mga finances, maging sa relationship. Lord, maging emosyon namin, Lord, na-apektuhan. Maging ang aming physical at kahit spiritual. And Lord, here we are, Lord. Andito kami, O Diyos. Because it's not about us, O God. It's all about you, Jesus. Na Lord, hindi mo hinayaan na kami napalayo sa iyo. Lord, hindi mo hinayaan na kami ay tumalikod sa gitna ng aming kabigatan, sa gitna ng aming problema. Lord, you have reminded us that we need your everlasting love and presence. Hallelujah. Panginoon, salamat dahil ikaw yung kapayapaan namin. Ikaw yung refuge namin. Ikaw yung strong tower namin. Kaya Lord, heto kami. Patuloy na magpupuri sa iyo. I'm coming back to the heart. Hallelujah. We will worship and worship the Lord about you. Worship the Lord. It's all around and true, Jesus. I'm sorry, Lord, for the blessing you want.
lives to you. Lord, malaya kang kumilos sa aming mga buhay. Mga kapatid, sabayan mo ko sa panalangin na ito na may buong pusong pagpapakumbaba sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat po sa pag-ibig mo, sa pagpili mo sa akin. Panginoon, ito po ako, nagpapakumbaba, nagpapalinis, humihingi ng tawad sa lahat ng aking kaulihan, sa lahat ng aking kakulangan, maging sa aking pagmamalabis. Panginoong Jesus, pumasok ka sa puso ko, maghari ka sa buhay ko. Tinatanggap po kita bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Panginoon, satisfy me with your living water. Lord, sustain me sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Panginoon, pakialaman mo lahat ng desisyon ko po. At simula sa araw na ito, buong puso ako magtitiwala, maniniwala, at aasa o Diyos sa bawat pangako mo. Dahil Lord, tapat ka. Tapat ka. Salamat, Panginoon. And then we pray, hallelujah, Panginoon. Narinig mo ang bawat pagtanggap, ang bawat dalangin, ang bawat isa ng pinito, as your chosen people, your chosen nation, O God. And as you said in your word, you will never, ever allow your righteous to be shaken. Hallelujah. Lord, let the Holy Spirit and let the living word of God sustain, refresh our thirst, our hunger for you, Jesus. Hallelujah. At Panginoon, patuloy ko dinideklara, Father God, na walang karapatan o kapangyarihan, ano pong atake, kasinungalingan ni Satanas, dinideclare that there's no spiritual dryness, roughness, O God, and the heavenly dehydration, O God, it will lead us into more of you, Jesus, in our lives, in the name of Jesus, Panginoon. I declare and I pray, Father God, na lahat ng kabigatan ng bawat isa na nandito, O Diyos, ay ipagkakatiwala lamang sa inyo, Father God, for you care about us. Hallelujah, Panginoon. Hayaan mo sa lahat ng mga bagay na nakaka-apekto sa amin, sa aming paglakad sa inyo, Panginoon, lahat ng ito, O Diyos, lahat ng mga excess baggage, lahat ng hindrances, O God, Lord, lahat ng ito hindi nakawin, tinatanggalin ng karamatan, and strongholds of the enemy, Father God, and the lies and deceptions of the enemy, Father God, Lord, we command them to out in the name of Jesus. In the name of Jesus, at Panginoon, help us to live in your righteousness and in your holiness, for you are holy. Because of that, we should live a holy life. And Lord, give us a heart that is total surrendered sa iyo. At sa mga panahon ng Diyos na kami manghihinang, Lord, kami ay lalapit sa presensya mo at hindi lalayo sa pangalan ni Jesus. At we will never run away from your love, from your presence, but Lord, we will run to you because we need you, Jesus, in our lives. Hallelujah. At Panginoon, thank you. Thank you for leading us, O God, in prayer. Dahil, Lord, our prayer is powerful. Kaya, Lord, teach us always, O God, and help us to always stay hydrated, to firmly hold into your promises. And Lord, yung talagang desire namin, O God, ay walang iba kundi ikaw lang. Because it is no longer us who lives, but it is you, Jesus, the Holy Spirit, dwelling richly in us and powerfully empower us in the name of Jesus. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa lahat-lahat. Patuloy na maghari kang lubos sa aming mga buhay, sa buhay ng bawat isa. And I declare that hedge your protection, O
hydrated. Praise God. Kamusta po ang lahat? Parang makamlay. Thank you, Lord, at ako po tayo sa ating pagbibigay. We will offer. So, ang verse po today is all about 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Ang sabi po dito, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God's love, a cheerful giver. Pwede ba natin palakpakan ang ating Diyos? So, hindi po natin maiintindihan yung essence ng giving if hindi po tama ang ating mga puso. Diba? So, ang sabi dito, kailangan hindi siya obligasyon, hindi siya reluctant, kailangan lagi tayong cheerful. Amen? This verse suggests that while giving, it is encouraged and valued in the Bible. It is not necessarily a requirement or obligation for all believers. Rather, it should come from a willing and a cheerful heart with the purpose of blessing others and honoring God. So, paano kung wala ka? Paano kung wala ka, mabibigay ka pa ba? Magsika sa Panginoon, ipaayos mo sa Panginoon ang puso mo. Dumadating ako sa point na kapag, before yun siguro, 1 year ago, nung may mga doubt pa ako when it comes to tithes and offering. Parang palagi kulang, kahit gano'ng kalaki yung sahod mo, kapag inuna mo yung sarili mo, yung gastos mo, magkukulang ka talaga. Pero, kapag pinagkatiwala mo sa Panginoon lahat, you'll be okay. Kasi, saan ba galing yung trabaho mo? Diba sa Kanya? So, when you give, your heart must be cheerful, you must rejoice, and I just want to testify the goodness of God na lahat ng nasulat ko dito sa prayer request, walang hindi natupad ng Panginoon. He is everlasting, never stop answering my prayers more than pa. So, you cannot doubt the goodness of God. I will always boast on my Lord. Si Lord lang yung pagmamalaki ko. Hindi ko pagmamalaki yung sarili ko, yung sahod ko. I will only boast on the Lord because I know that He owns everything. Whatever you see right now is from Him. So, let us give thanks. Itaas po natin ang ating mga itapo. And let us pray with conviction, with the declaration na may tamang mga puso sa atin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, by the power of your Holy Spirit, we bless your name, O Holy Father. We know that everything comes from you, my Lord. Lord, dalangin ko, Panginoon, na itama mo po ang aming mga puso, Panginoon, O God. Give us the heart, Panginoon, of a real worshiper, Panginoon, that everything we give is not an our obligation, but Lord God, it's a privilege, Panginoon, for the furtherance of your kingdom. Lord, I pray and I declare that the Psalms 23 be manifested. Oh God, that Lord God, as you promise in your word, that Lord, you will make a way out into the wilderness and you will make a living water even in the dry wasteland because you are God, Panginoon. I trust it to you, Panginoon, all my brethren, dahil nawala po trabaho, Panginoon, Lord, I declare that we are highly favored in the name of Jesus, na Lord God, you are the Jehovah Jireh. You are the God who will provide everything, Panginoon, O God. Yeah, Lord, we give glory to your name. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen.
ayaw po ng Lord. Ayun, sa kaya ng Panginoon, hindi tayo makamagandang ng gawin sa Lord. Sabi ko sa akin, yung favor ng Lord na hindi siya nang susulatin na bakit ang pinagawin ng Panginoon Jesus. Sabay niyo po kami, alam niyo po yung kanta na ito dahil. Hold me in your arms, never let me go. Eternity with you. Praise God. Yan, praise God sa Idanan family. Sa iyong palakpakan natin ng Panginoon sa Idanan family na laging excited ng special number for God's glory. And then, let's extend our hands po sa ating mga
Sa mga salaping ito, Ama, patuloy lamang na i-bless mo ang bawat nagtanim. Hallelujah, Panginoon, magamit namin ito para sa furtherance of your kingdom, higit lalo, O Diyos, sa discipleship, O God, at sa soul winning. Hallelujah, sa great harvest na ipagkakatiwala mo sa J1 mo sa Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga puso ng bawat sanapan, laging handa at cheerfully giving what is due to you, O God. Lord, bless them, O God, yung kailang 90%, yung kailang pananalati, O God, ang kailang mga kabal, and Lord, they will experience great harvest in their lives, O God, because of you, Jesus. We thank you for everything, O God, and this is by your most precious blood, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. At tayo po'y darako sa ating Holy Communion. Sa mga elementong ito, na ating ipapartake, Panginoon. Salamat sa mga elementong ito, O Diyos, sa patuloy lamang nalinis sa mga luwas. We partake it, O God, we receive fully yung binibigay naman sa Kristo Kalahariyo. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name. Kuha po tayo sa distribute na naman po. Okay, praise God. First Corinthians chapter 11, verses 22 to 26 says, For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, Itaas ko natin ang ating mga biscuit, or tinapay. And it says, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, Itaas ko natin ang ating mga juice. This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Sabay-sabay po natin sabihin, Panginoong Jesus, salamat sa iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At dahil dito, nagkaroon ako ng kagalingan. Salamat sa iyong dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. At dahil dito, ako'y nagkaroon ng kalinisan at kaligtasan. Salamat sa dakila ng pag-ibig, Panginoong Jesus. Sabay-sabay po natin i-partake ang ating mga biscuit ng Jesus. Praise God. So tayo po yan. Everybody sing His praises. We love you, Lord.
beautiful media team. And gusto ko lang i-highlight ang ating Banyas LG. Ito po yung ginagawa po sa bahay pinanabroken. Yan, sa mga Banyas. Kung meron po kayong gustong i-invite na makakapa sa live group sa Banyas area, please communicate with us or si Sister Loretta po. Okay? Pakita nga ako ng picture ng Banyas. Ito po yung every Sunday, 10 a.m. hanggang sa matapos. Hanggang 12 po. 10 to 12 lang siya. Hindi yan. Yun ako nakatay ng kanina. Yan. Ito po. Kita-kita niyo naman ang mukha ni Bro Warren. Diba? Praise God. And nagkaroon po ulit tayo. May binuksan po ulit ang Panginoon ng bagong life group sa bahay naman po nila Pastora Jen. Pakita po ng ating CPLG. Ito po yung nagsimula naman po ng Monday. Amen? Nasaan po iyon? Next. Yan. City Area Life Group. So yung mga nasa city po na hindi conflict schedule na sa Saturday, may mga pasok ang iba. Yung mga hindi naka-attend ng worship service, pwede po natin dalhin sa City Life Group every Monday from 7:30 p.m. hanggang sa matapos. Open time po yan. And ito po, isa sa pinakamagandang ginawa ng Panginoon, dahil meron na po tayong JE1, Balanga, si Pastora Kati. Pastora. Okay, JE1 Balanga, Bataan. Si Bro Jojo, taga Balanga, talagang dinigyan na JE1 Balanga. JE1 Bataan po. Ito po yung 1 month na. Before mo magsimula, mga live group po muna sila. Sila nagagaling po sa bahay. At kung makikita niyo si Pastor Philip, si Sister Jen ang kanyang buong pamilya, may ginagamit po doon sa JE1 Balanga. Sige, palakpakan ng Panginoon. Dahil po ito'y anak po ng JE1 kasama ang JE1 Balanga. At mas tayo nagbubuksan ng Panginoon to the life of Mustafa Church. Amen. At alam niyo po na lahat ng aming ibibigay, pinagkakatiwala sa Panginoon, ay napupunta sa gawain ng Diyos. Amen. Sila po iyan. Si Pastor Will po, ang hawakin po niya yung Bulacan. Okay natin naka-JE1 Dubai, Leira. Okay, ano pa ba? Wala na? So meron po may mga kakilala kayo from Bataan, Bro Jojo, taga-Bataan, Balanga, na gusto nyo i-endorse. Please reach out to us po ni Pastor at ating Pastor and Pastor Phil or Pastor Will. Amen po? Okay, and? Ano pa? Okay.
Ayun, kung meron naman po mga hindi na, may mga naman sa kanila na isama, pero pwede po lahat ng fathers ay are invited po dito sa unahan para po ma-appreciate po namin ang Lord sa buhay mo at mabigay po namin ang prayers and